Mga kakups, dito tayo sa Hotel Supreme, first video. Ito yung tungkol sa BAT na there is one congressman na gusto niyang ma-abolish yung BAT. Kasi in Southeast Asia, number one na Philippines, 12%. Ibig sabihin, when you eat outside, yung 12% na yun, matik, dun sa babayaran mo nandun na yun. So, bakit ba ganun? That is the tax the government is imposing, mandatory, di ba? So, nakakalungkot kasi ang nangyayari ngayon, yung 12% na yun is being corrupted ng mga corrupt officials. Hindi naman lahat, but marami nagagamit yung, naabuso yung tax na yun eh. Which is pera ng mamamayan ng Pilipinas na nagiging pera ng gobyerno kasi it is binabayad natin sa sa you eat in a fast food chain. Meron doon VAT. So yung tax na yun matik sa gobyerno na pupunta. Tapos yung business may tax din yun eh. So double taxation bale, tama ba? Am I correct? Please do comment kung tama yung interpretation ko. But since nakokorrupt yung tax na yun, and napakataas tayo, number one, 12%. Samantala compared to Thailand, dati 7%. So, why not reduce yung 12 to 7? Ibig sabihin, as a consumer, we save, sa 100, we save 5 pesos. Diba? In a sense, na that is from 12% nating 12 pesos na binabayad natin, maging 7 na lang. So, we save 5 pesos, diba? Yung 5 na yun, pag lumaki ng through the years, ang laki nun, di ba? So, yung power of consumption, nasa atin, di ba? Lalaki. Ngayon, natatakot sila yung papasweldo daw ng tao. No, kasi, mas nakakatipid tayo, yung purchasing power natin lalaki, di ba? Am I correct? Mag-comment lang kayo dyan. This is my personal opinion. Kung hindi nyo magustuhan, well, just comment there para, may iba yung ko. I'm still learning here and this is my first content dito sa channel ko. Mga coops, ayan. Wala pang formal na channel name kasi nga tinitingnan ko kung ano yung maganda dito sa vlog na to. Yun nga, so nakatipid tayo ng 5% doon sa 12% na binibigay natin sa gobyerno once we eat outside sa mga restaurant, diba? Grabe, tayo number one. Ang problema kasi dito sa Pilipinas compared to Thailand, Thailand is getting a lot of foreign visitors, mga tourists, di ba? Tayo, bumababa kasi nga yung sabat, naging expensive yung bilihin eh, di ba? Say you purchase 100 plus 12%, di ba? So magkano 112 na. Kumpara sa, kung mababa, kumpara sa Thailand, 100, 107 na. So 5% ang diferensya. Parang it's my logical thinking na kinonvert ko sa 5 pesos yung yung 5%, ganun. 'Di ba? 100 o 5% niya is 5 pesos, 'di ba? Ganun. Parang ganun, 'di ba? Mag-comment lang kayo diyan if I'm wrong. I'll try to make it right para naman mag-grow din ako, matuto ako kasi ang content ko will be like this. Frustrated ako sa Philippines now, grabe. Nakokorrupt yung pera ng mamayan, yet ang nakikinabang ilan lang yung mga ilan lang ba senador, ilan lang ba congressman, di ba, compared to the millions and millions of population here in the Philippines. Grabe. So yung mahirap dito talagang ganyan ka na lang, mahirap ka na lang. But yung purchasing power mo lumiliit kasi nga ayaw mong gumastos kasi namamahal yung bilihin, di ba? When you eat outside, 12% is 12%. So babayaran man doon yung 12%. If it is 100 plus 12, kung 200 plus 24 kasi ay pa rin, parang ganun nga. 12 eh, di ba? Basta 12% ng babayaran mo. So to me, kung alisin man ng VAT, that is 0%. Ang laki na matitipid ko, 12%. Imagine that. No, sasabihin nyo, kasi dito nang gagaling yung pondo ng Pilipinas. Well, meron po, ang dami tayong taxation. Meron tayong property tax, di ba? That is one thing. Di ba? So, those are the taxes. Ang dami namin. Ang dami. May sin tax pa. Alam ko yung sin tax.
Grabe. Ayun. Yun na lang muna. Meron akong notes sa bahay. This is the first thing na naisip ko na why not alisin na nga. Since yung benefit ng dapat na pupunta sa mamamayan like me, wala eh. Nakukurakot kasi, di ba? So yun lang muna, mga Coops. Wala pa akong channel name eh. Just wait. Tapos, ganun lang. Susundan ko tong vlog na to, then later on, kasi nagno-notes ako ngayon doon, I'll read that one. Kung ano yung pinapasa ni Congressman Barsaga, na magiging zero talaga yung bat. Ingat kayo mga kukups.